napansin ang mahaba niyang buhok habang naglalaro siya ng billiards. Kaswal niyang inalis ang masikip niyang suot at mabilis pero elegante niyang itinayong mataas ang kanyang buhok. Sa isang saglit, napunta sa kanya ang buong atensyon ng dalawang lalaki. Ang mapanuksong galaw ni Lisa ang naging dahilan para tuluyang mawala ng interes si Mike sa laro. Pagkatapos, magalang na inalok ni na Mike at ng kanyang biyenan na ihatid si Lisa pauwi. Lumalabas na napansin ng ama ng asawa ni Mike na naging matamlay at paulit-ulit ang buhay ni Mike simula nang magsimula siyang magpatakbo ng sarili niyang restaurant. Kaya, dinala niya si Mike sa billiard hall upang makapag-relax ito ng kaunti. Kinabukasan, lumitaw si Lisa sa restaurant ni Mike. Dahil sa mapanuksong kilos ni Lisa, unti-unting nawala ng kontrol si Mike. Hindi niya na mabantayan ang apoy sa kusina. Hindi niya mapigilang titigan ang kaakit-akit na katawan ni Lisa. At hindi nagtagal, naglalaro na sila ng mga laro sa kama. Pagkatapos, pag-uwi ni Mike, aksidenteng naamoy ng kanyang asawa ang halimuyak ng ibang babae sa kanyang mga damit at nakakita ng ilang pambabaeng damit habang naghahanap. Pumunta siya sa banyo upang harapin si Mike. Ngunit habang magsisimula pa lang ang komprontasyon, biglang dumating ang ama ng asawa ni Mike at nakialam. Mula noon, mas naging maingat sina Mike at Lisa. Dinala ni Mike si Lisa sa isang maliit na gubat, hindi niya alam na may mga estudyanteng palihim na sumusulyap sa kanila. Ipinagpatuloy nila ang kanilang laro sa loob ng kotse, at gumalaw ito ng husto hanggang sa umandar ang sasakyan. Natapos lamang ang kanilang laro nang bumangga ang kotse sa isang puno. Sabi nga, kung madalas kang naglalakad sa tabi ng ilog, tiyak na mababasa ang iyong sapatos. Isang araw, habang nagde-date sina Mike at Lisa, hindi inaasahang lumitaw ang asawa ni Mike. Nang natauhan si Lisa, naglaho na si Mike. Pagkatapos, naglakad ang asawa ni Mike at umupo, hindi niya alam na si Mike ay nakatago sa ilalim ng mesa.